Pagsikat ng araw, buhay ay umaasa. Bawat pagsikat ng araw sa langit, ako'y paalala ng iyong pag-ibig. Okay, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga. At ngayon po ay early start lang tayo dahil meron lang po tayong pupuntahan. Tayo po ay makikiramay sa uling hantungan ating kapatid na si Tatay Felix. At ngayon po, araw ng Tuesday, October 21, 2025, muli sa ating pagpapatuloy dito sa ating devotion. Ngayon po tayo ay tutungo sa mga hukom o sa Judges 6:12. Tingnan natin ang bahaging ito. At pamagatan po natin ito na Beyond the Threshing Floor, a Call to Unexpected Victory. At sa ating panimula, muli tayo ay sasamahan ng aking partner para sa bahaging ito, upang basahin ng talata. At tayo po ay samahan at pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa mga hukom 6:12. Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, "Sumainyo si Yahweh, magiting na lalaki." Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, O Lord, maraming salamat po sa panibagong umagang ito. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na pagmamahal na pinagkakaloob mo sa amin, sa kalakasan ng katawan, at sa kaligtasan na ibibigay mo sa amin ngayong maghapon. Sa aming mga gagawin, samahan mo kami, Panginoon. Pangunahan mo po ang aming mga puso, isipan, at mga gawa sa aming maghapong ito, Panginoon. Nawa ikaw ang makita sa amin ng aming mga kausap, Panginoon, ng mga nasa paligid namin. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo ng kaalaman sa amin, Panginoon, upang maging sandata namin sa gawa ng kaaway. At itong mga ito, Panginoon, nawa ay tumipo sa aming puso at malakaran namin sa mga susunod na araw, Panginoon. Samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu upang mapag-aralan lahat ng ito, Panginoon. At ang lahat po ng aming pag-aaralan na ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Panginoon ng Diyos. At sa bahaging ito ay napakagandang baliktanawan natin. Ano nga ba ang kaugnayan nito sa ating buhay? No, at basahin ko lang din huli dun sa Amplified Version. Sabi dito, "And the angel of the Lord appeared to him and said to him, The Lord is with you, O brave man." No? Na bakit ba nasabi nito? O brave man, ano? At mismo ang anghel ng Panginoon Diyos ang nagsabi. Baliktanaw natin. Sabi nga, ang Book of Judges po ay tungkol sa cycle ng mga Israel na ang kanila pong cycle dito ay kasalanan. After nilang magkaroon ng kasalanan, nagkakaroon sila ng oppression. Tapos paghingi ulit ng tulong. Parang yung cycle nila, yung paulit-ulit na pangyayari. At ang mangyayari nito, yung pagliligtas naman ng Diyos sa buhay nila. Ano ho? Sa pamamagitan ng judges o ng mga hukom, no? Ito po ay paulit-ulit na nangyayari nung panahon yon. Ano ho? At ito po ay nangyari nung pagkatapos po ni Joshua, para makita natin. After ni Moses, si Joshua, and then sumunod naman po ay ang namuno sa Israel ay ang mga hukom. Hindi po kasi, excuse me po, hindi po kasi sinusunod ng Israel ang Diyos. No, pagkatapos po ni Joshua, ay sila po ay nag-worship, no, ng iba't ibang Diyos, no, sabihin mga idol. Kaya pinahirapan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga kaaway tulad ng Midianite, no. Ano nga po ba itong Midianite? Ang Midianite po ay, sabi nga ay nomadic tribe, no? Nomadic tribe po, ibig sabihin po niyan na galing sa silangan, ano ho. Sila po ay kilala po, ang mga nomadic tribe, sa malupit, no, na pagsalakay sa mga pananim, hayop ng Israel. No, imagine natin parang locust, no?
na sumisira ng lahat. O sabihin natin parang peste. Ganyan po ano ho. At ganyan po katindi ang oppression by that time. At para maunawaan natin, balikan po natin ng kauntian lang. Doon sa hukom o sa Judges 6:1-6, pinakita po nito o dinescribe nito ang matinding oppression by that time. 6:1-6. 1. Muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga taga-Israelita. Kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Midyanita sa loob ng 7 taon. 2. Higit na makapangyarihan ang mga Midyanita kaysa mga Israelita, kaya't ang mga Israelita ay nagsipagtago sa mga kuweba at mga kabundukan. 3. Tuwing magtatanim ang mga taga-Israelita sa kanilang mga bukirin, sinasalakay sila ng mga Midyanita, Amalekina at iba pa mga lipi ng galing sa disyerto. 4. Nagkakampo ang mga ito sa lupain at sinisira ang mga pananim doon hanggang sa may gasa, kaya walang itinitirang anumang maaring mapakinabangan ang mga Israelita sapagkat kinukuha nilang lahat pati ang tupa, baka at asno. 5. Dumarating sila parang makapal na balang kasama ng kanilang mga baka, tolda at mga kamelyo, hindi mabilang sa dami at sisirain ang lupain. 6. Walang magawa ang mga Israelita, kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. Grabe, ano ho? Ganun po nangyayari by the time. Ganun ang pag-atake. At dahil sa takot, no, ang mga Israelita, no, ay nagtatago po sa kuweba at bundok. Sobrang hirap ng buhay nila. Imagine ninyo, pagkatapos yung magtanim, pagkatapos yung alagaan yung hayop, biglang darating ang mga Midianite na ito. At talaga namang sila ho ay, sabi nga ay, sasalantahin. Ano ho? Sila ay, sabi nga ay, wawasakin. No? Si Gideon ay galing po sa tribong Manase. No? Ang sabi nga ang by that time ang tribong Manase ang pinakamahinang tribo sa Israel. Tunghayan po natin do sa verse 15, no? Sa Judges 6 verse 15. Sumagot si Gideon, "Ngunit Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ng Manases, at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin." Ito natin, ano? Grabe ang pangyayaring ito. Ang pinili ng Panginoon, yung pinakamahina at pinakahamak. Masasabi natin na hindi siya sundalo o hindi siya leader. Isa lang siyang ordinaryong magsasaka. Nang tawagin siya ng Diyos, si Gideon ay nakatago sa wine press, no? Yung wine press po yun, yung alam niyo po yung isang malaking parang timba o sabihin natin isang konkreto na doon nilalagay yung mga ubas at doon inaapak-apakan hanggang sa kumatas siya. Yan po yun, wine press, no? Sabi nga parang at doon po siya nagtatago, no? Si Gideon. At ang ginagawa niya, nagwa-wine pressing siya para di siya makita ng Midian na kalaban nila. Ano ho? At doon sa yugto na bago niya sinabi, "Panginoon, paano ito?" No? Ang anghel ay nagpakita sa kanya, no? Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya. At sabi nga ay nakaupo sa ilalim ng puno ng ensina sa Opra. At doon siya nagpakita kay Gideon, no? Doon sa Judges 6:11. Sige po, basahin natin yan. Dumating sa Opra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Honas, nabuhat sa angkan ni Abiezer.
Si Gideon na anak ni Jonas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik upang hindi siya makita ng mga Midianita. Amen. At doon, dito makita natin yung feeling niya, takot siya. Feeling niya, powerless siya. At walang kwenta ang tribe niya, At nabasa nga natin yan kanina doon sa Judges 6:15. Pero, sabi nga, biglang may plot twist, Dumating yung anghel, the angel of the Lord, at tinawag siyang brave man. Dito sa ating binasang talata kanina sa verse 12, Habang, sabi nga ay, tinawag kang, habang nagtatago ka, habang takot na takot ka, o ano man ang siguro pakiramdam dito, ay tinawag siyang brave man. Parang, minsan, isipin mo parang, niloloko ba ako nito? O minsan, sasabihin mo naman, sana all, di ba? Isipin mo, tinawag siyang makapangyarihan, kahit nagtatago siya sa takot. Pero, tanda natin, angel of the Lord yun. Hindi nagsisinungaling ang Diyos Sa buhay natin, at sa atin minsan bilang isang Kristiyano, tinatawag tayong mga more than conqueror. Pero, ang tanong dito ay bakit? Bakit siya tinawag ng Panginoon Diyos? Lagi po nating tandaan, kakaiba po ang paningin ng Panginoon Diyos. Kasi ang paningin ng Panginoon Diyos ay hindi nakikita lang sa current situation mo. Nakikita niya kung sino ka sa kanyang plano. Okay, ulitin ko po. Si Lord kasi, once na tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas natin, ang nakikita niya ay yung plano niya. Hindi ang plano mo, hindi kung sino ka. Ang plano niya. Yan ang paningin ng Diyos. Kaya nga, minsan, itong threshing floor na ito, o yung merong threshing floor moments tayo, doon tayo niya kinakatagpo. Sa mga panahon na tayo nagtatago, sa mga panahon na kung minsan tayo ay natatakot, tinitingnan natin ang ating sariling walang kwenta. Ang threshing floor na ito yung lugar ng paghihirap. Ito yung lugar ng pagkilos, pagtatrabaho. Minsan sa pagbabahagi natin salita ng Panginoon Diyos, parang wala nangyayari. At katulad ng ginawa ni Gideon, ang maliit na bagay nito, yung pagtetrash ng trigo sa gitna ng takot at oppression. Mga kapatid, kahit sa mga hidden, mundane o fearful moments natin, andyan ang Diyos. Kahit na kung minsan tila parang nagdududa ka, kahit na minsan parang tila hindi mo makita ang plano ng Diyos, nandyan ang Diyos. Minsan doon tayo kinakatagpo ng Lord sa mga lugar na piling natin nakatago tayo. Piling natin wala tayong silbi. Piling natin against the world tayo. Piling natin minsan hindi tayo makita ng mundong ito. Tila parang pag nag-i-invite tayo, parang tila hangin tayo. Hindi tayo nakikita, hindi tayo naririnig. Parang invisible tayo. Sabi nga sa atin ng Psalm 139 verse 7 to 10. 7. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu, ako ba'y makakaiwas? 8. Kung langit ang pupuntahan ko, tiyak na naroroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. 9. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan o kaya ay tirahan ko'y ang daluyan ng kanluran. 10. Hanggang saan? Tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpuan kita roon upang ako ay tulungan. Amen. Yung po yung tinatawag na affectionate calling. Na nagpapakita na tayo ay tinatawag ng Panginoon Diyos at hindi tayo makakatakas.
Lagi magpe-prevail ang Lord. Kaya nga sa buhay nating ito, minsan nagre-reklamo tayo, minsan naiinis tayo, minsan parang tila wala nangyayari sa buhay natin. Pagtawag sa atin ng Panginoon, for the calling of the Lord is irrevocable. Lagi natin tatandaan, the Lord is always with us. At yan ay pinangako ng Panginoon Diyos kahit sa gitna ng kaguluhan. Sinabi nga po, di ba, na anghel doon sa sumunod na talata, doon sa verse 13, no? Ano po sabi doon? No. Judges 6 verse 13. Teka. Hukom 6 verse 13. 6. 13. Sumagot si Gideon, mawalang galang na po kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noon, gaya ng kinuwento sa amin ng aming mga ninuno, kung paanong siya'y iniligtas niya sa Ehipto. Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita. Okay. Sounds familiar? No? Minsan, kung talagang nandun, Lord, kung talagang Diyos ka, bakit nangyayari sa akin ito? Bakit ganun? Minsan parang ganun, di ba? Pero sabi nga po dito, sa verse 13, no, sabi, the Lord is with you. Pero, di ba, nagreklamo si Gideon. Bakit parang wala naman siya? Sound familiar? Parang sa buhay ba natin, ganun din? Kahit feeling natin, abandon tayo. Pero alam nyo, katotohanan, hindi talaga. God's presence is a fact, hindi emotion. Sabi nga sa atin, di ba, ng Hebrews 13 verse 5, huwag kayong magmukhang pera at masihan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sabi nga, He will never leave us nor forsake us. At kaya dito tinawag si Gideon na brave man, no? Sabi nga, God calls you what you're not yet. Imagine natin, pag tinitingnan tayo ng Panginoon Diyos, ang nakikita sa atin ay yung plano niya. Okay? Lagi natin isipin yan. When, di ba, minsan, kumusta ka, kapatid? Purihin ang Panginoon Diyos. Ay, pinagpala. Di ba, naririnig natin yon. Why? Dahil, ganun talaga ang Panginoon Diyos. Pagpapalain ka niya. Pero kung nakatingin ka sa isang direksyon na kung saan hindi yan ang plano ng Diyos, minsan nagkakamali tayo. Minsan na-oppress tayo katulad ng pangyayari. Nakatulad ng mga Israel, paulit-ulit yung cycle. Presyon, takot, pagkakasala, ililigtas. Huwag nating hayaan maging ganon. Kaya nga si Gideon, no, sabi niya, ako, brave, matapang, nanginginig nga ako sa takot eh. Kaya nga ako nagtatago eh. Parang sabi nga niya doon, weakest ako sa pamilya namin. Parang sa katotohanan, no, parang doon sa puntong ito, may halin tulad natin sa ating sarili, no. Na kung minsan, ang nakikita natin yung qualification natin for this moment. Paano ako magbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos? Wala man ako alam sa Biblia. Paano ako mag-i-invite? Hindi ko alam paano magsisimula. Ang dami nating reklamo, ang dami nating question minsan. At katulad ni Gideon, di ba? Battle siya doon. Pero sabi nga ng ating Panginoon Diyos, I see a warrior. Na pinapakita sa atin. Tandaan natin, that our Lord, He knows our past. He is the Alpha and Omega. Alam niya kung sino tayo. Siya ang simula at siya ang katapusan sa ating buhay. Makikita natin, di ba? Yung ating paghinga. Nung tayo pinanganak, the very first na paglabas natin dito, anong sinabi natin nung tayo lumabas sinapupunan ng ating ina? And that is Yahweh. Yahweh.
means our God. At kung tayo ay matatapos ang buhay natin sa mundong ito and we end, it means that is the last. Kaya nga sa buhay natin ito, our God see different things to us. Pag tinatawag niya tayo sa isang plano, o tayo minsan, bakit tayo ang pinipili ng Panginoon Diyos? Because He see a good picture, a better picture sa bawat pagkatawag sa atin. Na minsan ayaw nating kilusan, minsan ayaw nating humakbang. God's declaration, minsan, your insecurity. Kung saan ka mahina, doon ka niya tatawaging more than conqueror. Kahit feeling mo, loser ka. Kahit feeling mo, wala kang magagawa. Kahit feeling mo, wala kang kwenta. Pero dahil nasa iyo ang Panginoon Diyos, you are more than conqueror. Sabi nga sa atin sa Romans 8 verse 37. Hindi, sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Amen. We are more than conqueror. Magtatagumpay tayo sa pamamagitan ng Diyos. Magtatagumpay tayo sa pamamagitan ni Kristo. Ang identity natin is His truth, ang kanyang katotohanan, not your feeling. Ulitin ko, your identity is His truth, not your feelings. Kung feeling mo parang minsan talunan ka, kung feeling mo parang kung minsan bigo ka, but your identity is His truth. Ano ba ang katotohanan ng Diyos sa buhay mo? Ang katotohanan na ikaw ay niligtas, ang katotohanan na ikaw ay pinagpala, ang katotohanan na ikaw ay lingkod ng Diyos. Kaya nga, itong threshing floor na ito, sabi nga, from threshing floor to victory na ito, no? You need to step out your faith. Or step out in faith. Kaya nga po ang tawag ng ating Panginoon Diyos kay Gideon, di ba? Go in strength you have. Gamitin mo ang lakas na meron ka. Tunghayan natin yun, yung Judges 6 verse 14. Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsugo sa iyo. Amen. Sabi nga, di ba? Gamitin mo yung lakas mo. Minsan inisip natin, ang gusto natin parang maging super strength tayo, parang maging kulay green tayo. Para bang si Hulk. No? Hindi mangyayari yun. Lagi nating tatandaan, our strength is enough. Kung ano yung meron ka, kung ano yung abot ng kamay mo, yun ang gamitin mo. Kung ano at sino ka, yun ang ipakita mo. Again, your identity is His truth. Ang ating pagkakakilanlan ay ang katotohanan ng Diyos. Kung ibinabahagi mo ang salita ng Panginoon Diyos, kung nilalakaran mo ang salita ng Panginoon Diyos, yan ang iyong kalakasan. Go in strength you have. Gamitin mo yung lakas na meron ka. Meron kang paa, lumakad ka. Bahagi mo salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga, nagtataka si Gideon eh. Wait, anong strength? Meron ako. Kasi kung tinitingnan natin at titingnan natin yung qualification ni Gideon, sabi nga, siya ay mula sa Manase at yun yung pinakamahinang tribo sa kanila. At siya mismo, ang pinaka walang kwenta, sabi nga niya, ako walang kwenta. Ako hindi ko alam kung anong saan ako. Kaya nga, dito, minsan nakita natin, si Gideon, mismo siya nagtataka. Kaya minsan sa buhay natin, minsan nagtataka ako gagamitin ng Panginoon Diyos. Naku po, hindi mangyayari yan. Di ba, naririnig natin yan. At minsan tayo rin, minsan yan din ang sinabi natin. Why? God
doesn't need your enough. Ulitin ko, God doesn't need your enough. Hindi kailangan ng Diyos kung ano yung kaya mo o kung ano yung kasapatan mo. Why? Because He is your enough. Ulitin ko, God doesn't need your enough. He is your enough. Siya ang kailangan natin. Hindi ang pera, hindi ang lakas. Siya mismo. Tandaan po natin, si Gideon naging bayani dahil sumunod siya, kahit takot siya. Yun po yung kagandahan. Pag binasa natin yung Judges 7, di ba? Ang daming imposible sa buhay ni Gideon, no? Ginera sila na halos sa dami ng buhangin ng kalaban nila. Binigyan siya ng army ng Panginoon. Naging 100,000, naging 10,000, hanggang sa naging 300 na lang. Why? Inaalis kasi ng Panginoon Diyos na manahan siya doon sa lakas na meron siya. Kasi ang gusto ng Panginoon, yung lakas ng Diyos ang pagugutan mo. Hindi yung lakas mo, hindi yung karunungan mo, hindi yung katwiran mo. Ulitin ko, God doesn't need your enough. He is our enough. Siya ay sapat sa atin. Lagi nating tatandaan, ang victory ay galing kay Lord. Hindi sa sarili nating lakas. Zechariah 4 verse 6. Sinabi sa akin ng anghel ang pinasasabi ni Yahweh para kay Sinabi sa akin ng anghel ang pinasasabi ni Yahweh para kay sa akin ang anghel ni Yahweh ay makapangyarihan sa lahat. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sa sariling kakayahan o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. Amen. So yan po yun. No? Sa pamamagitan lang ng espiritu ng Diyos. Ang Diyos ba ay nasa iyo ngayon? Ang sagot dyan, kung tinanggap mo ang ating Panginoong Kristo bilang yung Panginoong tagapagligtas, yes, nasa iyo siya. Dahil pinangako yan ng Panginoong Diyos. If we live in His truth, kung tayo namumuhay sa katotohanan ng Panginoon Diyos, yan ang katotohanan. Namumuhay na sa bawat isa sa atin ngayon, si Kristo sa ating buhay. At kaya nga, dapat nating lakaran ng katotohanan. Bawat katotohanan na sinusundan natin. Bawat katotohanan na ating natututunan. Bawat katotohanan na nababasa natin sa Biblia. Why hindi natin siya maintindihan? Dahil because of lack of knowledge. Minsan, winawalang bahala lang natin ang pagbabasa ng Biblia, Bible study, na siyang masigit natin kailangan. Mga kapatid, God's presence is non-negotiable. Kahit piling mo, wala siya, nandyan pa rin siya. Because He is omnipresence. Yan ang karakter ng Panginoon Diyos. He is omnipresence. Nasa lahat siyang lugar. Wala tayong kayang itago sa kanila. Isipin pa lang natin yung kasamaan, alam na ng Diyos. Kaya nga kung minsan kahit piling mo wala siya, andyan siya. Sabi nga sa atin, di ba, ng Isaiah 41 verse 10. Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutugunan, iingatan at ililigtas. Okay. Amen. So yun po yun. Yan ang katotohanan ng Diyos. Lagi tayong sasamahan ng Panginoon Diyos. Iniingatan. Pero tatanong natin minsan, ba't nangyari sa akin to? Minsan tingnan din natin.
minsan consequences yan ng katigasan ng ulo natin. Consequences yan dahil inabuso rin natin yung sarili natin. Sabi nga, your past, your destiny. Katulad sa istorya natin ngayon, si Gideon naging Jerubbaal. No? Tingnan po natin doon sa Judges 7 verse 1. Si Gideon ay tinawag ding Jerubbaal. Isang araw maagang bumangon si Gideon at ang kanyang mga tauhan at nagkampo sila sa bukal ng Harod. Samantala ang mga Midianita ay nagkampo sa hilagang kapatagan na may burol ng Mor. Yun po siya. Tinawag siyang Jerubbaal. Isang warrior, isang hero. Imagine ninyo, yung binasa natin kanina, takot na takot siya, no? Na dahil sa takot niya, nandun na lang siya, nagtatago siya, nagpe-press na lang siya ng ng mga ubas, no? Kaya nga doon sa Judges 7:1, no, sabi doon, let Baal contend with him. Binura ng ating Panginoon Diyos ang identity niya bilang takot, bilang duwag, at ginawang hero. Imagine natin na kung susundin natin at magpapatuloy tayo sa Panginoon, ano kaya ang gagawin ng Diyos? Kaya nga sa bawat tao na patuloy na dinadala ng Panginoon Diyos, tiyaga lang tayo sa buhay natin. No? Yung mga taong dinadala sa atin ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Hindi natin alam na sa ating pagbabahagi, meron doon makakapakinig na salita ng Panginoon Diyos. And someday, maririnig mo yung istorya ng buhay nila kung paano sila nakakilala sa Panginoon. At yung istorya pa lang yun ay naging bahagi ka. Kaya nga itong small obedience na ito ay maaaring magkaroon ng big miracles. Ang pagtawag kay Gideon ay nagsimula sa pagsunog ng idol. Doon po niya sinimulan, no? Ang ginawa ni Gideon noon. Sige, tingnan po natin yan doon sa Judges 6:25. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, kunin mo ang toro ng iyong ama at isa pang torong 7 taong gulang. Gibain mo ang altar ni Balaal na pinagawa ng iyong ama at putulin mo ang rebulto ni Asera sa tabi nito. Okay. So, minsan, yung mga small obedience na yan, it's a big miracles. Minsan sa buhay natin, no? Ano ba yung mga image na yan na kinakailangan mo alisin sa isipan mo at sa puso mo? O mismo, minsan sa tahanan mo o sa sarili mo. Mga images na yan ng pagdududa, takot, mga images na kung minsan natatakot kang mawalan, natatakot kang ano ba yan, mga images na yan? This is small obedience to realize, Lord, ano ba yung kailangan kong isuko? Lord, ano ba yung kailangan kong itakwil sa'yo? Lord, paano ba ako susunod sa'yo ng tama? Start where you are. Start to yourself. Ano ba yung sa palagay mong hindi nakalulugod sa Diyos? Ano ba yung minsan pagsuway mo sa Panginoon Diyos? Minsan, it's small. Umattend ka ng Bible study. Victory comes when you trust God's eyes over yours. Ulitin ko po. Victory comes. Nagsisimula po ang tagumpay pag nagsimula ka na magtiwala sa mata ng Diyos. Hindi sa iyong sariling paningin. Si Gideon ay naging
judge at warrior. Pero lahat yun, hindi sa pamamagitan ng kanyang lakas o kapangyarihan, kundi sa Espiritu ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga, di ba, ng Sakaraya verse 4 and 6. 4:6. Sinabi sa akin ng anghel ang pinasasabi ni Yahweh para kaya, tama ba? Sakaraya 4:6. Para sinabi sa akin ng anghel ang pinasasabi ni Yahweh para Iba yung translation. Parang nag-reshuffle yung ano. Teka lang po. Ayan. Kaya sinabi niya sa akin, ito ang sabihin mo kay Zerubabel mula sa Panginoon, hindi sa pamamagitan ng lakas o kakayahan ng tao, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yeah. No. Hindi dahil sa sarili natin lakas. Minsan inaantay pa nating lumakas tayo eh. Di ba? Minsan inaantay pa nating maging ganun tayo. Maging top of the world. Pero laging we will fail. Minsan, yung kahinaan natin, gamitin natin. Huwag nating antayin, maging malakas muna tayo bago natin gawin. Minsan we bargain sa Lord. Lord, bigyan mo ako ng lakas, gagawin ko ito. Lord, bigyan mo ako ng ganitong material, gagawin ko ito. We always bargaining to God. Kaya hindi natin maintindihan mismo. Lalo tayong nahihirapan dahil mas pinipili natin na makipag-bargain kay Lord. Na pag nangyari naman yon, hindi naman nangyayari. Mga pangakong puro naglalaho. Mga pangakong nalilimutan. Mga kapatid, dito po ako magtatapos. At ano ang threshing floor mo ngayon? Ano yung mga paghihirap mo ngayon? Trabaho, pamilya, family problems, insecurities, and whatsoever. God is calling you beyond that. Tinatawag ka niyang brave kahit nanginginig ka, nangihina ka. Step out in faith. Your winepress moment is just the beginning. Yung pagtatago mo, it's a beginning. Start calling God. And start walking His truth and walking in the Spirit. Yan po magtatapos mga kapatid. Ngayon naman tayo po ay dadako sa Wenny's Reflection. God's morning mga kapatid. Ito pong napag-aralan natin ito ay dito natin nalaman na kahit mahina tayo ay kayang gamitin ng ating Panginoon. Dito po sa Hukom 6:12 na ating napag-aralan, ang makikita po natin dito ay ang pagkilala sa potensyal. Nakikita ng Diyos ang potensyal natin na hindi natin nakikita sa ating sarili, sapagkat siya ang simula at ang wakas. Kung saan ang akala natin ay mahina tayo, pero sa tingin ng Panginoon, yon ang kalakasan natin. Hindi lang natin nakikita sapagkat binibigyan natin ng limitasyon ng ating sarili. Ang pangalawa ay ang pagtitiwala sa Diyos. Ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng lakas ng loob at kakayahan upang harapin ang mga pagsubok. Sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon, lalakas tayo at magagawa nating labanan ang mga gawa ng kaaway sa buhay natin. Pagtugon sa tawag, dapat tayong maging handang tumugon sa tawag ng Diyos sa ating buhay kahit na ito ay tila imposible sa sarili nating kakayahan. Sapagkat kailanman ay hindi niya tayo ipapahamak kundi sa kabubuti natin. Tayo ay kanyang iingatan at ililigtas. At ang pang-apat ay katiyakan sa Diyos. Ang Diyos ay nangangako na sasamahan tayo at bibigyan tayo ng tagumpay
sa ating mga pagsisikap kung tayo ay susunod sa Kanya. Kailanman ay hindi niya tayo iiwan at pababayaan sa Kanyang pagtawag sa atin. Kaya kailangan natin sundin kung ano man yung itinalaga niya sa atin, kung ano man yung purpose ng buhay natin. Magagawa lang natin yon kung tayo ay mananahan sa presensya ng ating Panginoon. Kagaya ng ginagawa natin ngayon, tayo ay nananalangin, nag-aaral ng Kanyang salita. Ito ang magiging sandata natin sa gawa ng kaaway. Sa pamamagitan nito mga ginagawa natin ito, pagba-Bible study, napaka-importante po niyan. Sa pamamagitan po ng mga ginagawa natin ito, malalaman natin kung ano yung tama at mali. Kagaya nitong napag-aralan natin ito. Yung akala natin tayo ay imposible natin gawin sapagkat mahina tayo, hindi natin kaya, pero ang tingin natin sa sarili natin ay tayo ay mahina pero napakalakas pala natin. Yun yung kahinaan natin, yun yung naging kalakasan natin. At yun yung ginagamit ng Panginoon upang lumakas tayo. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Okay, God's morning ulit mga kapatid. So, medyo maaga lang po tayo ngayon, no? Kasi meron lang po kami, gaya nga po nasabi natin, meron po tayong, pupunta po tayo sa ating, tayo po yung ramay, no? At maghahatid sa huling hantungan ating kapatid, ating kaibigan, no? Na si Tatay Felix silang. Purihin ating Panginoon Diyos mga kapatid. Tayo naman po ngayon idadako sa ating comment section, no? Tayo po ay batiin natin ang mga nandito sa comment section, no? At baka malimutan ko yung iba, pasensya na ho. At ngayon po ay napaaga po tayo, ano? Pero yan, sa ating unahan dito sa top of our comment section, kasama po natin si Naywini Patual. Yan, kasama rin po namin yan kagabi para doon sa necrological service po ng Purpose Field Life para po sa wake ni Tatay Felix. Yan, kasama dito natin si Nanay Winnie Patual. Isang mapagpalang umaga po at batiin natin ang buong Patual, no? Patual Bonaluz family, yan, no? God's morning sa lahat. At syempre ang aking Nanay Remy, yan, kasama natin si Nanay Remy Alinea. Yan, isang mapagpalang umaga, Nay Remy. Yan, na kasama natin, pero lagi po yang nanonood, no? Lagi po rin natin yung kasama. At isang kagalakan po na Remy at ating pong batiin ang buong angkan ni Nanay Remy Alinea. At syempre kasama rin natin dito sa atin itong sharer natin, ano? Isa sa mga sharer din natin, yan, katulad ni Winnie. Isa-share natin syempre si Ate Cindy Mercado mula sa Pampanga, kasama po natin. Yan, aking Ate Cindy, yan. At ganun din, kasama rin natin si Sister Maria Bonalos dyan sa Dubai. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Maria Bonalos. Yan. At kasama rin po natin, siyempre, ang Kuya Chris, Ate Marta, at Ate Gloria. Yan, sama-sama po sila dyan. Isang mapagpalang umaga, Kuya. Pagaling ka, palakas, no? At patuloy na samahan ng ating Panginoon Diyos. Yan, sa inyo. Diyan nila Ate Marta at ni Ate Gloria. At batiin natin ang Silang, Arteliaga, Bonaluz, Malasmas family. Yan. At syempre ito, kasama rin namin to kagabi, no, sa mga warrior natin, no, ating mga brave woman, man of God, no. Yan. Si Ate Nela Anonoso, kasama niya kahapon, kasama rin namin si Sister Aloha, no. Isang kagalakan at salamat sa Panginoon sa buhay nyo, no, para sa service na naganap kagabi. Yan, sa buhay nyo. Yan, Ate Nela Nunoso, kasama po natin. At syempre, kasama rin po natin si Pastora Fe. At batiin po natin ang Andal Arteliaga family. Yan, Pastora Fe, good morning. Yan, at syempre kasama rin natin from Osamis, no? Syempre kasama natin si Doktora Julia C, no? At batiin na rin natin ang buong C family dyan sa Osamis, no? Syempre sa ganoon na rin sa kay Sir Dodong, kay Johan, kay Jerwin, si Kerwin, no? Lahat, no? Kay Jansen, yan. At isang mapagpalang umaga dyan sa Osamis.
Okay, syempre, kasama rin po natin ang aking magandang nanay, syempre. Yan, at batiin natin ang buong Getgano Mercado family. Yan, dyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan. Syempre, kasama rin natin ang aking kapatid, no? Diyan sa Santa Rosa, Laguna, si Caroline Mercado. Yan, share din po natin ito. Yan. At purihin ng Diyos. Yan, kasama rin natin ang aking, siyempre, magandang pinsan dyan sa Alamada, Cotabato. Yan. Regards kay Uncle Sid, Mang Didit, no? Yan, sa lahat dyan, no? Kay Janice, no? Yan, at sa lahat ng mga kay Kuya Owen. Yan, kay Ate Belma. Yan, lahat ng nandyan, no? Diyan, mga kamag-anak po namin dyan. Okay, isang mapagpalang umaga. Yan, lagi rin po natin kasama. At, yan, kagalingan sa pag-ubo ni Louie Patuan. Yan, kagalingan sa asma ni Kuya Chris. Yan, dito mga prayer request. At siyempre kasama rin natin from Israel. Diba? Si Sister Maria Fe. Purihin ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Isang mapagpalang umaga sa iyo. Dito sa Pilipinas. Di ko alam kung oras dyan. No? Kasama rin natin si Sister Maria Fe. No? At yan, isang kagalakan. Yan, mga kapatid natin sa iba-ibang bansa. No? Ito naman ngayon ay galing sa Israel. No? Yan, si Sister Maria Fe. No? Artillaga. Yan, ang magandang may bahay. Sasamahan natin ng maganda dahil yung mga misis gusto nila lagi may kasamang maganda eh. Diba? Dapat. Okay. So, dapat magandang may bahay ni Brother Ian. Yan ang ating kapatid, no? At kalakasan, dito, prayer request ni kalakasan ni Ate Tessie at Kuya Victor. Yan. Dalangin, family naman, okay. Salamat din po. Yan. At syempre kasama rin natin from Cotabato City, aking isa ulit magandang pinsan, si Ate Judith Brigolet Chua. Yan. Isang mapagpalang umaga dyan sa lahat. Pag-iingat po. Yan. Sa mga apo na papasok sa eskwela. No? Okay. Lord, your will be done. Okay. Amen. At nasan pa tayo? Yan. Pastor Pea. Ate Judith John. Ito kasama rin po natin si Kuya Victor Dalangin. No? Yan. From Villa Escudero. Yan. Okay. So, praise God mga kapatid. At dyan na po tayo magtatapos. At kami po ay may pupuntahan lang. Kaya po tayo maaga. Pero bukas, balik po ulit tayo sa ating regular na oras. At bukas, mag-start na rin po ulit, mag-resume ang ating Bible study from tayo po ay nasa Revelation 2 na. At that's all mga kapatid. At dahil dyan, sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan. Salamat Panginoon sa muling araw na ito na iyong ipinagkaloob sa aming lahat. Patunay Panginoon ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na nangungusap sa bawat isa. Na katulad Panginoon ng istoryang ito, kami ay mahina, kami minsan ay natatakot, kami minsan ay kulang. Pero sa bahaging ito sinasabi mo, ikaw ang kasapatan. You are enough to us, Lord. And we thank you, Lord, for revealing this truth, Lord, ang katotohanan ito sa aming buhay. Na dapat naming lakaran, na dapat naming panindigan, Lord, at dapat naming Panginoong tayuan sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay. Sa anumang uri ng aming kinaharap, sakit, kahinaan, pagduruda, O Lord, manatili ang aral na ito sa aming isip at puso. Na ikaw yung Diyos na kayang gawin ang mga bagay na hindi namin kayang maisip, hindi namin kayang hilingin, sambitin. Ikaw yung Diyos na nakikita ang bigger picture to us because you see us according to your plan, hindi sa situation na meron kami, kundi sa iyong plano. Ang plano mo na ikabubuti ng bawat isa. Kaya Panginoon, sa mga oras at ito, Panginoon, kami po ay dumadalangin na baguhin mo yung aming isipan at puso. Bigyan mo kami ng pusong sumusunod sa iyo at pag-iisip na may katatagan, Lord, na maniwala, magtiwala,
at manahan sa pananampalataya sa iyo. Kaya so Lord, sa oras at araw na ito, sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy naming idinadalangin, Panginoon, at kami ay nagtitiwala, nagpupuri, Panginoon, na sa aming kalagitnaan, sa mga kapatid namin na may karamdaman, Panginoon. Kami po ay dumadalangin ng kagalingan at kalakasan. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na pagpapalakas mo sa bawat pamilya ng bawat isa. Bigyan mo kami ng katatagan, Panginoon, upang ibahagi ang iyong salita, mamuhay sa iyong katotohanan at patuloy na magtiwala lamang sa iyo. Panginoon Lord, sa lahat ng landas na ito, na aming tutunguhan sa umagang ito at sa araw na ito, ikaw po ang aming gabay, Panginoon. Ikaw ang aming sanggalang, O Lord, sa lahat ng aming pupuntahan, anuman ang aming sasakyan o saan man kami lalakad, Panginoon, nagtitiwala kami, Panginoon, na ikaw ang aming gabay sa lahat ng ito. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming talino, at ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na aming pinupuri, pinasasalamatan, pasasalamatan, at nagbibigay ng lakas upang gawin ito. Hindi kami mananahan sa sarili naming lakas. At bagkus, Panginoon, ikaw ang aming lakas. Muli, salamat, Panginoon. At ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesucristo. Mga kapatid, dyan po tayo nagtatapos. Let us shout. Shout. Christ. Ako sa iyong Christ is risen. upang ipakita ang iyong Together. kabanalan at tinig. Together. Ikaw ang aking imahe. See you there. Puso ko'y nasusulat ang iyong gabay. Imaheng nakatatag sa aking puso. Salamat po, kami ay nilikha kawangis mo. Sa bawat galaw